Dito na tayo guys sa triage para i-check ako. Waist down, baby. Sheet. Hi guys! Punta kami ngayon ng ospital. And ito kasi si Travis sabi niya punta. Ang haggard-haggard ko ngayon guys. Wala talaga akong ayos, walang ligo. Hindi ako nakapaglakad kanina kasi nga medyo nagka-cramps talaga yung ano ko, yung puson ko, no? Hindi ko alam kung contraction ba siya or cramps lang or what. Pero ngayon kaya kami pupunta kasi nga dahil nga dun sa discharge ko, parang iniisip ni Travis baka daw amniotic fluid ko yon. Kasi nung nakaraan pa siya, malala talaga yung parang umihi ka sa ano, sa underwear mo, ganun. So, sabi niya, ba't di mo sinabi? Nagalit siya sa akin. Sabi ko, hindi ko na maalam kasi pag sinesearch ko, sinasabi nila normal lang daw, ganun. Na may watery discharge, tapos light discharge, ganun. Pero kasi yung, pag nagpa-panty liner ako, meron pa rin siya dun sa may underwear ko. Kaya, hindi ko alam. Sabi ni Travis, pinakita ko naman yun sa kanya eh. Sabi niya, naku, kasi nanonood kami ng YouTube kanina. Tapos, tumawag kami, sabi namin, na inisip namin baka nga, na-rupture yung ano ko, amniotic fluid ko. Kaya, tumawag kami. Tapos sabi nung nurse, punta daw kami agad para daw ma-check nila. Yun, pero ito kasi kinakabahan siya kasi daw baka daw anong mangyari. Mas maganda na daw matignan ng doktor yun. So, balitaan namin kayo. Papunta na kami ngayon doon, guys. So, we'll see. Dito na kami, guys. Sa labor and delivery triage. We'll see anong mangyari. A few moments later. Haggard. Mahilig talaga mag-zoom to si Travis. So yun guys, check nila yung pulse ko. Yung BP ko okay naman, pati yung Baby's healthy. Oo, si baby okay naman daw. So, sabihin namin sa inyo kung ano yung resulta later. Nanonood si Travis. Hi guys, so nandito pa rin kami, nasa pharmacy kami ngayon and kukunin ko yung prescription na binigay ng doktor sa akin. So good thing hindi siya yung amniotic fluid ko na nag-rupture. So ano siya yung discharge na normal. Normal siya sa pregnancy din daw. What is that, babe? They said about the discharge? BV. BV or Bacterial vaginosis. yeah, something like that. It causes it disrupts the pH level down there, Yeah. and it causes more of a discharge. Yeah, and then, yeah, kaya madami daw discharge. Then I asked her, is that normal? She said, oh, it's normal. But, if you want to take the medication, it's up to you, ganun, sabi niya. So, kukunin namin ngayon sa pharmacy, dito. So, just in case na, baka i-take ko siya, guys, no, yun. And, ayun, tapos update. Closed cervix pa din ako, guys. Ayaw pa lumabas talaga ni Ellie, no. Pero yung cramps ko, grabe, nakakaramdam na ako ng cramps. Pero, chinek niya yung ano ko, close pa rin daw. Sabi niya. So, may nakikita naman ako na may iba. Nagpa-check sila closed cervix and then the next day, nag-labor na, ganyan. Tapos, ilang cm na agad. Depende talaga, no, kapag ka-ready na talaga yung baby. Doon na talaga. Pero kung hindi pa sila ready, hindi pa talaga. Wala tayong magagawa. So, yun. Meron kaming appointment ulit bukas ni Travis and we'll see. Hindi ko alam kung they're gonna do another cervical check. So, tapos meron din siyang isang ginawa sa akin. What is the first thing she did? Spec something? I don't know what it called, but it's uncomfortable. It's just like a pap smear. No, she was, well, the first one she was looking for fluid leaks. Yeah, but what is that procedure that she did? I'm not sure what she called it. And then the second one was cervical check. Yeah. So ayun, yung cervical check. Uncomfortable din siya, pero kaya pa. Alam namin kung ano na nangyari, ganun.
Pero better to get checked talaga kapag ka may something's off sa pagbubuntis mo para malaman nila, 'di ba? Para safe kayong dalawa ni baby. 'Yon. Tapos ngayon medyo panatag na yung loob namin. Ngayon panatag yung loob namin ni Travis na walang problema kasi nga andun pa ang ano pa si baby. Okay yung ano ni baby, yung heartbeat niya, tapos naka-head down pa rin siya, in ultrasound na naman ako kanina. Tapos yun nga lang, closed cervix pa rin ako. Sabi niya maglakad-lakad daw, mag-curb walking, ganun. So ginagawa ko naman siya guys, every day. So hindi pa talaga siguro ready si Ellie na lumabas. So, mamaya after nito, magja-gym pa rin kami. Magja-gym pa rin kami, no? So, gusto ko lang i-update kayo, guys, kasi alam ko, meron sa inyo na nagko-comment sa post namin sa Facebook, kumusta na ba daw, nanganak na ba daw ako. May mga early labor sign ako nararamdaman, pero hindi pa siya yung parang active labor. And, yung mga cramping, siguro pine-prepare pa yung body ko para sa actual labor, no? So, ayun, i-update namin kayo ulit, guys, next time. So far, ito muna yung update natin ngayon. And, bukas, meron ulit kaming appointment. Sa babalitaan ko ulit kayo kung anong update. Hindi ko alam kung gagawin niya ulit yung cervical check na ginawa niya kanina. Ay, ginawa ng isang doktor kanina. So, grabe ang haggard ko talaga. Napasugod talaga kami dito kasi ito nag-aalala. Sabi niya, ala, baka yung amniotic fluid mo yan, nag-rupture, ganun. Tinawagan niya yung emergency ano dito sa, yung triage and delivery ano dito. Sabi ko, hindi ko naman na-feel na ano siya. Feeling ko kasi normal, kasi wala akong nararamdamang something, and si Ellie super active pa din, ganun. Alam mo naman si Tavis, 'di ba? Sabi niya, hindi pwedeng ipagsawalang bahala natin yan. So, which is, tama naman talaga, mas maigi ng meron kayong peace of mind kaysa yung mag-alala ka na ano, 'di ba? So, yun, balitaan na lang namin kayo kung kailan talaga. Pero ngayon, nakakaramdam pa rin ako talaga ng cramping, sakit sa likod, pero hindi pa siya yung active labor na masasabi. So, we'll see. Maybe, we don't know, maybe for the next few days, mag-labor na talaga ako, or maybe next week, or maybe tomorrow, hindi natin alam. Totoo yung sabi nila na kapag ka-ready na si baby, lalabas talaga siya ng kusa, 'di ba? Kaya yung iba, ini-induce sila kasi minsan overdue na, ganun. Kasi ayaw talaga lumabas ng bata, so kaya ini-induce. So, we'll see, guys. So, yun muna yung update natin for today. And thank you so much for watching. Thank you sa mga prayers nyo, guys. And so far, okay yung kalagayan namin ngayon ni baby. Medyo nagkukok pa siya sa loob. Nagbibake pa siya. Hindi pa siya ready lumabas, no? So, yun. Thank you so much for watching. Uwi na kami after nito and pupunta kami ng gym. Kailangan ko matagtag lalo. So, we'll see you next time. Bye. Say bye, babe. Bye.